Sa kasalukuyan, may minomonitor tayong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan kaninang alas 3 ng umaga sa layong 210 km silangan ng General Santos City. At nakapaloob ito sa ating Intertropical Convergence Zone. So itong ITCZ yung salubungan ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. Dahil sa pinagsamang epekto nitong low pressure area at ITCZ, makakaranas tayo ngayong araw ng mga kaulapan at mataas na tsansa ng mga malalakas sa pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, Visayas, Palawan, pati na rin itong southern portion ng Bicol region. Nananatiling maliit yung tsansa ng nasabing low pressure area na maging bagyo within the next 24 hours, pero patuloy nga yung ating monitoring sa weather disturbance na ito dahil magdudulot ito ng significant na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao and Visayas in the coming days. Dito naman sa area ng Luzon, dalawang weather system yung umiiral. Una, itong shear line ay yung salubungan ng mainit at malamig na hangin, magdudulot ng mga kaulapan at mga pag-ulan sa extreme northern Luzon. Samantala, silangang bahagi ng central and southern Luzon makakaranas rin ng mga pag-ulan. Dulot naman ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko. So generally fair weather conditions sa ating inaasahan for Metro Manila and the rest of Luzon, maliban na lamang sa mga isolated rain showers or localized thunderstorms. Kaninang 5 AM, naki-issue po tayo ng weather advisory. Ito yung ating 24-hour na rainfall forecast sa ilang areas ng Mindanao, Visayas at sa Palawan. So for today, or for the next 24 hours, asahan natin itong mga pag-ulan na dulot ng low pressure area. Malalakas sa pag-ulan, posibleng umabot ng 50 to 100 millimeters dito sa mga probinsya ng Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Camiguin at Misamis Oriental. At dahil nga inaasahan nating paggalaw o movement ng low pressure area na ito ay generally westward or west-northwestward. So inaasahan natin yung posibleng paggalaw nito dito sa northern portion ng Mindanao sa mga susunod na oras. And for tomorrow, possible na location na ng low pressure area, mag-emerge na ito sa may Sulusi. So for tomorrow, ito yung mga lugar na kung saan pinakamalapit sa magiging location itong low pressure area, at ito rin yung mga lugar na makakaranas ng mga malalakas sa pag-ulan na dulot ng sama ng panahon na ito. So for tomorrow, magpapatuloy itong 50 to 100 mm sa pag-ulan, possible moderate to heavy rains over Palawan, Antique, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Misamis Occidental at sa Zamboanga del Norte. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar for today and tomorrow, ito yung mga lugar na shaded ng yellow, maging handa po tayo at alerto sa mga banta ng flooding at landslides dahil inasahan natin na posibleng tuloy-tuloy mga pag-ulan na ating mararanasan within the